Inihiling na tumayo, tayo po'y tumayo at narito po ang ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nur. Praise the Lord. Praise the Lord, you bless me with the honor. Let us pray. Upo dakilan, mapagpala namin Diyos, sama namin sa langit, namin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay pinapabot sa iyo, sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama sa samba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat na karating na maluwalhati ang mga anak sa aming pagtitipon at sa unang yugto ng banal gawain nilang isan, ang mga patutuo, ang mga papuring awit na minsan ang binuhos mo sa aming kalagitnaan na pagkatamis na presensya. Pagbibigay na may katapatan, patuloy at tumatalima ang lahat ng mga anak. Walang hanggang pasasalamat, aming pinapabot sa iyo, Mahal Panginoon. Muli, aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Ipaunawa mo sa amin ang mga salita namin mapag-aralan sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. Aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok. We bind the power of darkness, demons of doubt and unbelief, cast out from us in Jesus' name. And with the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay. At pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon, tayo po'y muling pinagpala sa araw na ito. Amen. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. At we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At bumabati din po tayo sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang. At sa ating mga pastoral workers, beloved elders with church, minamahal ang mga kapatiran, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Sa ating live webcast viewers, manatili lamang po kayo at patuloy kayong sumubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maminamahal, kung atin pong nababalitaan at atin pong nalalaman na last Thursday lang po na talagang ang ating buong bansa ay pinakiusapan upang lahat ng ating mga youth and singles choir ay umantabay at mapanood yung live Bible study ng ating beloved Sister Annalisa Almeida Smith na kinandak last Thursday. At ito po, minamahal, ay may malaking kaugnayan sa atin pong pag-aralan sa araw na ito. At masidhi po ang pangungusap. Bagamat nandun sila sa malayo, ganun na lamang ang kanilang concern dito sa ating bansa at sa ating mga kapwa Pilipino, kapwa tao, sa kahalagahan ng kaligtasan, maminamahal, na dapat lang kung paano tayo nagpapahalaga sa araw-araw na ating buhay, atin pong isaalang-alang itong pangungusap na ito ng ating mahal na Panginoon. Magmula nung Friday, nung Thursday, nung Friday, at ngayon, maminamahal, ating pag-usapan po yung patungkol sa pagbubunga at pagpapatutuo. Bear fruits and testify. Itong ating minamahal na mga
kapatiran, ang tagal na nating kasama, ni isang beses hindi ko pa nakikita na sumampa dito para magpatotoo. Maminamahal, inyong isulat itong mga talata na ating babasahin dahil ito'y pangungusap ng mahal na Panginoon at sinulat ito ng kanyang mahal na kapatid sa laman, the John the Beloved, dito po sa aklat ng John, chapter 15, verses 2, talon sa 5, at talon sa 8. Kindly, basa po sa mga sinasabing bersikulo. Praise Aklat the po Lord. ng 1, kabanatay 15, sa talata po ay 2, talon sa 5 at talon sa 8. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa ganito'y lumalwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. An urgent call. Masidhi na pangungusap. Dahil we are now in the last days. Perilous times shall come. Ang sabi nga, maminamahal ng Matthew chapter 24 verse 13, hallelujah, sumasagana na ang kasalanan, ang katampalasan. Grabe na ang nagagawang krimen na kung hindi tayo, maminamahal, magkaroon ng pasanin sa ating kapwa, pagka hindi tayo magkaroon ng pasanin sa ating mga mahal sa buhay, huwag tayong maging kampante na tayo lamang ang maliligtas. Huwag tayong maging kampante na tayo lamang ang akyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Dahil hindi tayo tinawag para maging palamuti sa mundong ito. Tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon dahil may layunin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Anong sabi ng ating binasang talata? Kaya tayo dinadala dito dahil ang sabi ng ating mahal na Panginoon, gusto ng ating mahal na Panginoon, magbunga tayo. Magbunga. Magbunga ng mga kaluluwa. Ang tagal na nating naging mananampalataya ng ministeryong ito. Ang tagal na nating naligtas. Ilan na ba ang ating nadala sa paanan ng mahal na Panginoon? Ngayon na ba? Yan ang katanungan ko sa inyo sa hapong ito. Sa lahat ng ating mga webcast viewers na mga kapatiran na andyan sa mga malalayo. Maminamahal, ina-urge na tayo ng ating mahal na Panginoon. Nakikiusap ng ating Diyos, maminamahal. Hallelujah! Hindi lamang, hallelujah, sa mga mangangaral, ang mga beloved children nating beloved parents in the Lord. Hallelujah! Ang mga mangangaral sa tuwing tayo nagkakatipon, hallelujah, nandyan, kaliwat kanan, napakaraming napapahamak, walang Kristo sa puso. Sinong magdala sa kanila at mag-enlighten sa kanila? Sino magturo sa kanila? Sino magsabi sa kanila na mayroong Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo na kung siya'y tanggapin, hallelujah, magkaroon ng tao ng kaligtasan? Sino, maminamahal? Yang mga patotoo na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi po natin gawa yan. Yang mga patotoo na inyong naririnig, hindi po gawa ng tao yan. Amen. Gawa yan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, sa ating mga buhay para ating ipamahagi sa iba. Dahil ating nasumpungan itong katotohanan. Nagbago ang ating buhay. Pinagaling ang ating karamdaman. Amen. Pinagpala tayong lubos. Huwag kayong mananatili na magiging makasarili na kayo lamang ang ililigtas ng mahal na Panginoon. Kumilos, humakbang. Amen. Andan ang iyong kapitbahay naghihingaluna. Maraming mga kasalanan, maraming mga problema, maraming mga suliranin. Maring isa ka na kinakailangan, hallelujah, ihakbang ang iyong paa para ikaw ngayon ang maging mouthpiece ng ating mahal na Panginoon. Ipangaral ang mabuting balita. Ipatotoo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan, sa iyong kaklase, sa iyong kanegosyo, sa iyong katrabaho, sa iyong kapwa driver,
sa iyong kapwa magsasaka, kapwa mag-aaral, saan ka man naroon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tunay nga na tayo po ay nakadugtong. Ayon sa ating binasang talata, tayo daw po ay nakadugtong. Tayo ang mga sanga ng ating mahal na Panginoon bilang mga mananampalataya. Amen. Amen. Nang sabi ng ating binasang talata, kinakailangan, inuutusan na kinakailangan magbunga. Dahil kung hindi ka magbunga, puputulin ka. Pag ikaw ay pinutol na, ikaw ay hagis na doon sa hurnuhan, ikaw ay hagis na doon, hallelujah, sa apoy, hallelujah, mawawala ka. Kaya habang nakasuglong ka, habang nakadugtong ka ngayon, pinangungusapan ka, pinangungusapan tayo, ngayon na kinakailangan kumilos, humayo, magdala na ng mga bunga, ipamahagi na ang mabuting balita sa nangailangan ng kaligtasan. Amen. Maaring isang kaibigan mo, ang inaantay kang matagal na. Naalala ko po, maminamahal, nung kami po ay nandiyan pa, baguhan ng mga manggagawa sa pastoral house, sa Villaronet. Lagi akong nakakasama, maminamahal, sa namamalingke. Pag kami ang namamalingke, maminamahal, yung aking grupo, yung aming binibilhan ng, hindi pa naman bawal ng araw, hindi pa pinagbabawal yung pagkain ng baboy, yung aming bilihan ng baboy, maminamahal, sinishiran po namin lagi yan. Nakikinig siya ng aming pagsishare sa kanya. Sa tuwing kami ay namamalingki, lagi namin siyang kinakausap na mahal siya ng Diyos. Nagpapatotoo kami isa-isa ng aming Diyos na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na makapangyarihan. May mga karamdaman kami, nagsigaling ang aming karamdaman, nagbago ang aming mga buhay. Dati-rati mga suwail kami, nakikinig. Yung may-ari ng tindahan, maminamahal, at pabor sa amin dahil minsan nahihipo po, dinadagdagan yung aming binibili. Di kalaunan, maminamahal, sa kasishare namin, nadala namin sa gawain sa Villaronet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung madala namin, maminamahal, ang sabi niya, totoo pala yung inyong sinasabi. Totoo pala yung aking narinig sa inyo. Tunay nga ang inyong gawain. Alam niyo po, maminamahal, nagiging bunga namin itong na may-ari na nagtitinda ng babuyan o baboy sa palengke. Ngayon, maminamahal, na-save siya. Ngayon, maminamahal, unti-unting lumago ang kanyang pananampalataya. Alam niyo po ba na yung ating kapatid na ito nagiging adult squire pa? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi tayo titigil sa pag-iibanghilyo, sa pagpapatotoo, huwag tayong manghinayang, hallelujah, huwag tayong tumigil sa gusto nating abutin, maminamahal. Kaliwat kanan ka sa likuran, iyong harapan, napakaraming mga nangailangan ng kaligtasan. Ang tatay mo, ang nanay mo, kapatid mo, na hindi pa mananampalataya, kausapin mo sila. Bahaginan ninyo sa kabutihan ng ating malapayan na ginawa sa ating buhay. Hallelujah, ng ating Diyos ay mabait. Ang ating Diyos ay Diyos na nagliligtas ng tao. Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Patuloy silang patutuhan, maminamahal, habang anumang narinig natin sa tuwing tayo dumadalo sa ating banal na gawain, ipatutuo ninyo ang kabutihan ng Diyos. Dahil yan, hallelujah, ay isang responsibilidad, isang utos ng ating malapan bilang mananampalataya na huwag kang mananatiling mananampalataya na lamang, kung hindi, ibahagi mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong kapwa dahil marami pa ang tatawagin ng ating malapay noon nitong mga huling panahon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating malapay Panginoon. Medyo talagang hindi natin mapasubalian. Anong sinabi, maminamahal? Kung ikaw ay nakasuglong, ikaw ay nakadugtong sa puno, ang ating malapay ang puno, hallelujah, ikaw ay sanga, ikaw anak ng Diyos. Ang sabi dito, maminamahal, hallelujah, sa tuwing ikay dumadalo sa ating banal na gawain, nagsisikap ka, hindi ka nagpapabaya, para ikaw ay magbubunga, hallelujah. Ang sabi rito, maminamahal, sa Acts 1:8, after that the Holy Ghost come upon you, you receive power.
Magkaroon ka ng kapangyarihan. At ngayon magkaroon ka na ng lakas ng loob na magpatotoo. Mawala ang hiya. Mawala, maminamahal. Hallelujah, yung pagiging torpe natin. Mawala, maminamahal, yung kahihiyan. Papalitan ng katapangan para ibahagi ang mga patotoong iyan ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi diyan, you will be my witnesses. Kayo ay magiging saksi ko sa kapangyarihan na ginawa ko sa inyong buhay. Nung araw, maminamahal, ang iyong bang lingkod, dahil akala ko, mayroon naman akong relihiyon, mayroon naman akong sikta at denomination na kinaniban, akala ko tama na yun. Akala ko ligtas na ako roon dahil ang turo pa naman, once you're saved forever. Kahit gumawa na ako ng kasalanan, saved forever pa rin ako. Pero nagulat ako, maminamahal, dahil nung ako'y dumating sa ministeryong ito, na mayroon akong karamdaman, binigyan ako ng imbitasyon ng aking tiyuhin. Ang tagal niya akong binubunga, pabalik-balik sa May Angeles City, pabalik-balik siya doon, maminamahal. Sabi niya, tinatawagan ka ng uncle mo, ng auntie mo, pumunta ka sa Villaronet, dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Kailangan mong, hallelujah, malaman ang katotohanan. Sabi ko, kahit bakit? Kailangan ko pang katotohanan eh. Mayroon na nga akong relihiyon. Ngayon, maminamahal, hindi ko alam, hallelujah, na kaya wala akong kapangyarihan, hallelujah, magbago ang aking sarili dahil nandyan pa rin yung pagiging lasinggo ko, pagiging adik ko sa marijuana, pagiging babaero, pagiging sugarol, lahat ng uri ng mga bisyo ng kalalakihan na mayroon ako, hindi nagbago. Samantalang ang sabi ng banal na kasulatan, therefore if any man be in Christ, he is now a new creator. All things are passed away, behold, all things are become new. Magbago na ang tao, magbago na ang Kristiyano, pero hindi pa rin ako nagbago. Wala akong kapangyarihan para aking halabanan yung mga lalang ng demonyo sa akin. 8 buwan bago ako nakinig. Nung ako'y dumating doon sa Novaliches, paminamahal, dumalo ako, nagulat ako habang ako'y nakikinig ng Ibanghilyo, dala-dala ng ating mahal na pastor. Matapang ang kanyang pangangaral. Grabe, masasakit. Pero tagus sa aming puso, tagus sa aming mga kaluluwa ng kanyang pag-iibanghilyo ay totoo. Kang sabi na talaga, mahal na mahal kayo ng ating mahal na Panginoon. Yung mga karamdaman ninyo na bunga ninyong kasalanan, hallelujah, kapag kayo tumanggap kay Kristo, kahit anong sikta at anong denominasyon mayroon kayo, tanggapin ninyo si Kristo, maging tunay kayong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Nagulat na lang ako, minamahal, dahil iiyak na lang ako. Umiiyak ako. Sabi ko, bakit ako umiiyak? Samantalang, anong pagkakaiba nito sa mga ipinapangaral ng pastor ko? Malaki ang pagkakaiba. Hallelujah! Ang daladalang ibanghilyo ng ating mga ibanghilista ay may kalakip na kapangyarihan. May kalakip na, hallelujah, totoong ibanghilyo na kayang magbago ng tao. Imagine, maminamahal, magkasama kami ng kapatid kong sundalo. Ang sabi ko, hindi ko na mapigilan. Sabi ko sa kapatid ko, tara, punta tayo sa harapan, tanggapin natin ang mahal na Panginoon. Bagamat pareho kami, galing sa isang sikta denomination, isang sikta, isang dating pinanggalingan namin. Iyak kami ng iyak dalawa doon sa harapan, habang nagpatanggap ang ating mahal na pastor. Ganito ating ko, ganito palang kaliit. Noong 1986, imagine, 1986, ano na ngayon? 2024 na, magto 2025 na. That was 36 years ago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon lang nagsimula, maminamahal. Hallelujah! Nung ako'y maibanghiluan, ako'y lumapit, maminamahal. May kasamang talagang kapangyarihan yung ipinatotoo ng ating mahal na pastor. Kilalang-kilala ko, dalangkil ko. Kilalang-kilala ko siya, maminamahal, nung siya'y nandun pa sa Trinitarian din in person, nangangaral. Grabe magpuri, grabe ang manalangin. Naalala ko yung kanyang mga ipinangaral, yung lulo ko 3 times at 3 days na pong patay. Yung lulo ko, 3 days na pong patay. Tinawag na kaming lahat. Ako'y 5 taon pa lamang siguro nung pinapunta kami doon sa kanilang lugar, sa may Del Carmen, sa may Siargao. At nandun nagkaipon-ipon na kami yung lulo ko, 3 araw ng patay. Kitang-kita ko, hallelujah, kung paanong ginawa ng ating malaybanghelista. Nagpuri lang po na nagpuri ang ating malapastor. Hallelujah,
kaming mga bata, binibigyan ng candy, para kakain ng candy, sunod sa kanya, puri ng puri, maminamahal, habang siya nagpupuri, pagkatapos siya magpuri, maminamahal, nilihans yung lulo kong patay. Pagkatapos ng ilihans yung lulo ko, maminamahal, na patay. Nagulat ako, bumangon yung lulo ko, at naghanap ng pagkain. Ang sabi niya, gusto kong kumain. Gusto kong uminom ng sabaw. Uminom ng sabaw. Karakadaka, nag-init ng tubig, nagpakulo ng tubig, maminamahal, at nagkaroon ng tinulang manok, maminamahal, at yung lulo ko 3 araw ng patay. Grabe, gutom na gutom, maminamahal. Inom ng sabaw ng manok. Binuhay ng ating mahal na Panginoon. Doon nagkaroon ako ng pananampalataya. Kung hindi ko naalala yun, ang sabi ko, kapag pala ang mga mangangaral ay may kapangyarihan. Pakibasa. Acts 1:8, ating sinabi kanina. Dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1, talatang 8. Datapwat tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea, at Samaria, at hanggang sa kauli-uliang hangganan ng lupa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kapangyarihan daw ay magmamanifest sa ikaw ay magiging witness. Ikaw ay magiging patutuo, maminamahal, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. Ano po yan? Yung Jerusalem natin, yung Samaria natin, hallelujah, yan yung ating mga kapitbahay, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga katrabaho, yung ating mga kapitbahay, mga kaibigan na ating pinatutuuhan. Hallelujah! Habang nakikinig ako ng patutuo, habang naalala ko yung ginawa ng Diyos sa buhay namin at sa lulo ko, doon ako nakumbinsi. Totoo nga na ang Diyos ay kayang magpagaling, kahit patay, kayang buhayin. Hallelujah! Kitang-kita ng aking mga mata kung paano binuhay ng Diyos ang aking lulo. Kung hindi ito totoo, wala tayong pag-uusapan ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung tayo'y hiwalay, gusto natin, tuwing linggo lang tayo, hiwalay ka pag wala ka sa Miyerkules. Hiwalay ka pag hindi ka nag-overnight. Kinakailangan talaga kumplituhin natin. Parang sabi nga rito, maminamahal, lagi kang puspos ng Espiritu Santo. Kailangan ng Kristiyano, laging puspos ng Espiritu Santo. Purihin ang ating malapin para may kapangyarihan, magpatotoo. Kaya pala yung ating mga kapatid, maminamahal, ayaw pang pumunta rito sa harapan para mag-testify. Wala pa silang kalakasan, wala pa silang lakas. Kaya kailangan mong laging dumalo para ka laging mapuspos ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Para isa ka na pupunta rito sa harapan, magpalista para magpatuto sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Nagkrusada tayo, maminamahal. First crusade natin sa Kulyon. 3 days. Ang daming dumalo. Isang elder natin doon, hindi talaga siya nagsawa kahit saan siya magpunta. Mayroon siyang mga kasamang mangingisda. Yung isa pala doon, pastor ng Trinitarian. Yung pastor na yun, maminamahal, may congregation. May congregation. Yung tatay niya ang may dala, tapos siya na ang siya na kasunod. Siya na yung bagasano taga-pamahala na. Siya nang the next step dahil matanda na yung tatay niya. Yung palang pastor na yun, may sakit na cancer sa lalamunan. Habang kami nagkukrusada, yung ating malakapatid, ating beloved, hallelujah, Father Rimar Salcido, nagpatutuo sa pastor doon sa aming kinalalagyang gawain. Hallelujah, ang mga cancer ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang mga bakla nagbago, ang mga tumboy nagbago. Hallelujah, ang mga lasinggo binago ng ating mahal na Panginoon. Ang mga drug addict, hallelujah, pinalaya ng mahal na Panginoon. Nagpatutuo, wala akong patid ang patutuo. Kapag sila'y nagsasama-sama, may lugar silang kinalalagyan. Pagkatapos silang maglaot sa karagatan, may lugar silang iisa-isa doon. Nagpapatutuo siya palagi. Naalala ng pastor, maminamahal, ang imbitasyon. That time, may krusada tayo doon sa Kulyon. Nung dumating siya, maminamahal, tuwang-tuwa yung ating malakapatid, Brother Imar. Kuya, mayroon tayong bisitang pastor. At yung tatay niyan, may congregation. At siya na ang kasunod. Salamat sa malapit ng karating. At nandyan na nagkrusada na kami, maminamahal. Nakinig ang pastor, nasa unahan pa.
Hallelujah! Unang-unang dumating, nagkrusada tayo, unang araw. Pangalawang araw, maminamahal, nagpatotoo na yung pastor. Ang sabi niya, yung aking lalamunan, hirap akong lumunok ng tubig dahil mayroon akong cancer sa lalamunan. Nagulat ako. Ngayon, pangalawang araw, nawala na yung parang tinik sa aking, hallelujah, aking lalamunan. Pinagaling na yung aking cancer sa lalamunan. Ang sabi na, ipatutuo ko ito sa aking congregation. Ipatutuo ko ito sa aking kinalalagyang gawain. Kung walang nagpatutuo, di maligtas ang pastor. Pati yung kanyang mga kasamang mananampalataya, hindi nabahaginan ng mabuting balita. Kaya kahit maminamahal, ang tawag sa inyo, magkakasal na naman, nakabarong na naman at mayroon na namang ikakasal. Kapag ikaw ay naka-dress code na ng puti, nakaputi na naman, sana pupunta na naman sa kanilang gawain, huwag kang mahiya. Pasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Patuloy ka lang. Yung lahat ng mga tumutulig sa sayo, lapitan mo. Sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Iniibig ka ng mahal. Gusto mong maligtas sa tiyak na kapahamakan. Dumalo ka. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa aming banal na gawain. Walang imposible. Kahit yung tatay mo na talagang grabe ang tigas. Nanay mo na grabe ang tigas. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Magugulat sila dahil kahit tinutuligsa mo, kahit tinutuya mo, ganun pa rin ang iyong kalagayan sa kanila. Mahal nyo pa rin sila. Ang ibig sabihin, may nakikita yan sa'yo. May nakikita yan sa atin. Ipakita natin yung ilaw na yan. Amen. Let your light so shine before man, that they may see your good works, that and glorify your God, which is in heaven. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipakita mo daw ang ilaw na mayroon ka. Makikita nila, maminamahal. Hallelujah! Dahil ang Espiritu ng Diyos nasa iyo na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Naalala ninyo, kayo na ang magbasa dahil medyo malayo, mahaba ito. Sa John chapter 4, verse 1, the whole chapter of John chapter 4, ang ating babasahin ay ano lamang, dito na tayo sa verse 28 up to 30. Pero mamaya, ihanda lamang. John chapter 4, verse 28 up to 30. Yan lang ating babasahin. Akin na lang ikukwento sa inyo. Naalala po ninyo yung babaeng Samaritana na nag-igib doon sa Jacob's well. Nag-igib siya doon, maminamahal. Dumating ang mahal na Panginoon. Humingi sa kanya ng tubig mainom. Ang sabi ng mahal pa yun, give me a water to drink. Ang sabi ng babaeng Samaritana, ay, excuse me, stranger, excuse me po, sir, hindi po kami pwedeng makipag-ugnay sa inyo ng mga Hudyo dahil kami ay mga Samaritano. Alam niyo po, mga makasalanan, ang turing nila sa mga Samaritano, Samaritana. At ang sabi na wala akong karapatan para mag-serve sa inyo dito sa aking trabaho. Nag-igib lang ako para makainom kami. Pero ang sabi ng ating mahal na Panginoon, bigyan mo lang akong maiinom. Hindi mo ba alam na kapag ikaw ay magbigay ng tubig na aking mainom, may ibibigay ako sa iyo, tubig na hindi ka na mauuhaw kailanman? Tapos sabi maminamahal ng babae, bakit sir? Mas higit ka ba sa aming mga ninuno? Mas higit ka ba sa aking ninunong si Jacob? Ang sabi ng ating malapin, kung nalalaman mo lamang kung sinong kausap mo, dahil siya maminamalang panauhin na yun. At ang sabi niya, tika muna, uwi muna ako sa amin, dahil nangailangan na ang aking pamilya, hallelujah, ng mainom na tubig. Ang sabi po, hallelujah, ng mahal na Panginoon, ang sabi niya, tunay, may asawa ka ba? Ang sabi niya, wala akong asawa. Sabi niya, tunay, totoong wala kang asawa, pero sa katunayan, mayroon ka ng 5 kinakasama. At yung kinakasama mo ngayon, hindi mo totoong asawa. Nagulat, maminamahal, yung Samaritana. Dahil lahat ng buhay na, nire-reveal ng ating mahal na Panginoon. Pero tingnan niyo po, sa kanya pong pagpapahayag para magiging bunga ang Samaritana. Nakumbinsi ang Samaritana, maminamahal. Hallelujah. Na ang sabi pa nga doon sa tagpo na yan, hallelujah, tunay nga, natagpuan ko ang Misaya. Natagpuan ko, hallelujah, ang totoong propeta. Ang sabi niya, pero hindi niya alam, ang Diyos na nagkatawang tao na ang kanyang kausap.
Kaya pakibasa po, maminamahal, dahil punto por punto lang ang ating bigyan dito ng kahalagahan. Pakibasa po yung aking sinabi sa 28, 29 at 30. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng 1, Kabanatay 4, sa talatay 28 hanggang 30. Sa gayoy, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Nagsilabas sila sa bayan at nagsisiparoon sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ating makita dito sa 3 bersikulo, maminamahal? Yung babaeng Samaritana, nakumbinsi, siya na ang nagpatotoo. Siya na ang nagsasabi sa kanyang mga kababayan, sabi na, alik kayo, pumunta kayo rito. Ito na yata yung Kristo na lahat ng aking pagkatao ay kanyang sinabi. Siya ang nagiging mitsa na nagkatipon. Hallelujah, yung kanyang mga, hallelujah, kanyang mga kababaryo. Hallelujah, sinabi niya na yung Kristo, yung kanyang nakausap, nagpatotoo siya. Yung ating mga natanggap, mga minamahal, hindi ilang kagaya ng natanggap ng babaeng Samaritana. Siya, mga minamahal, yung talambuhay lang niya. Yung buhay lang na sinabi ng Panginoon. Pero ikaw, ako, tayo, anong ating natanggap? Sabi nga ng mga patuto kanina, dati-rati nakatira kami sa kubo-kubo. Pero ngayon, ang ginawa ng Panginoon, napakalaking bahay ang ibinigay sa amin. Ano pang mga patuto? Hallelujah! Dati-rati, ang sabi nila, na-stroke kami. Pero ngayon, pinagaling ako ng Panginoon. Hallelujah! Ipinatutuo, maminamahal. Ang daming mga patutuo. Sinong gumawa ng mga patutuo na yan? Hindi po tayo. Mahal na Panginoon ang gumawa ng patutuo para mayroon kang sasabihin sa Samaria mo, sa Jerusalem mo, halya sa Asia, sa lahat ng iyong kapitbahay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung babaeng Samaritana, nasabi lang yung kanyang tunay na buhay kung sino siya. Pero yung kanyang naaligtas, ang kanyang kababaryo, ang lahat ng kanyang mga kapitbahay, tinawag niya, makinig kayo, mayroon dito, ito na yata yung Kristo na dumarating. Tayo, talagang binago tayo, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Hallelujah, pinagbala tayo. Bakit hindi mo ihakbang ang paa mo? Bakit hindi mo ibuka yung bibig mo sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, kung paano ka pinagaling sa karamdaman mo, paano ka pinagbala ng mahal na Panginoon? Bakit? Anong nagiging hadlang? Anong nagiging problema? Sinabi ng Matthew 24, talatang 14. Ito, maminamahal, ang pakatandaan ninyo. Itong bersikulong ito, pakibasa. Grabe ito, maminamahal. Tingnan nyo. Dito sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, talatang 14. At ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Tingnan niyo po, ipatutuo daw natin itong mga gawa ng ating mahal na Panginoon at ipangaral ang buong ebanghelyo. Ang tayo po ng Amerika. Last Thursday, nagkaisa ang buong Pilipinas ng Youth and Singles Choir. Kasama ang mga manggagawa. Kami mismo, nanunood kami habang nag-Bible study. Tingnan niyo po, kaya nang ipangaral sa buong mundo. At ang sabi rito, ang nakakatakot, ang sabi rito, maminamahal. At kapag ito'y naihala na, ang sabi rito, darating na ang wakas. Darating na ang wakas. Ibig sabihin, anytime, darating na ang wakas. Ang tanong, ano bang nagagawa mo? Ano pa bang nagagawa natin? May nagagawa na ba tayo? Mayroon na ba tayong nailapit na mga kaluluwa sa panan ng mahal na Panginoon? Kailan pa? Kailan tayo kikilos? Sabi ng datos ng ating iglesia, ang datos ng ating iglesia, data ng ating iglesia, 86% daw po ang naliligtas sa pamamagitan ng individual na mga patutuo at pagdadala ng mga kaluluwa sa ating banal na gawain. Yan ay datos ng ating iglesia. Ibig sabihin, kasama ka na ba sa 86%? Na ginampanan mo ang iyong tungkulin? Kung ikay estudyante, yung kapwa
mag-aaral, nadala mo na. Kung ikay guro, yung kapwa mo guro, nadadala mo na sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung ikay magsasaka, yung kapwa mo magsasaka, nadala mo na. Ating mga tricycle driver, mga driver natin ng mga four wheels, may mga nadadala na ba tayo sa banal na iglesyang ito? Yan ang tanong ng mahal na Panginoon sa iyo sa hapong ito. Gusto ng ating mahal na Panginoon, lahat tayo, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, bago magtagwakas, bago ang huli, amen, magbunga na ang mga anak ng Diyos. Huwag na kayong manatiling nakaupo. Huwag na kayong manatiling tutulog-tulog sa inyong kinalalagyang mga tahanan. Humayo na kayo. Ipangaral ang Ibanghilyo. Amen. Amen. Hallelujah. Panahon na ang kapitbahay mo na kinakailangan pahaginan mo ng salita ng Diyos. Ang nanay at tatay mo, ang kapatid mo na matitigas. Hallelujah. Lahat saan man naroroon ang mga Kristiyano, may mga patutuo ka na ginawa ng Diyos, hindi mo gawa yan. Gawa ng Diyos na kinakailangan ipamamahagi mo sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, sa iyong Samaria, sa iyong Jerusalem. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Urihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord! Last but not the least, hindi na tayo lalayo. Sa Luke chapter 23, pakibasa po, Luke chapter 23, verses 42 and 43. Hindi na tayo lalayo para mahimasmasan talaga tayong mga Kristiyanong pinagpala. Kindly. Amen. Dito po sa Lucas ang kabanatay 23 ang talatay 42 hanggang 43. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kilala ninyo yung nagsasabi na Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Nung siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Basahin ninyo yan. Before 42 and 43. Pareho silang nakapako sa krus, maminamahal. Yung dalawang magnanakaw, dalawang makasalanan, nasa gitna ang mahal na Panginoon. Nakapako na sa krus ang mahal na Panginoon. Pero yet, ang nasa isip niya, ang nasa puso niya, ay makapagligtas pa rin ang kaluluwa. Tayo bang mga Kristiyano? Wala ba tayong puso? Wala ba tayong isip, maminamahal, na maaaring ay ililigtas ng mahal na Panginoon ay yung ating mamahal sa buhay na? Hallelujah! Nung sumigaw ang magnanakaw, mahal na Panginoon, alalahanin mo ako pagdating sa paraiso, iligtas mo ako. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, nakabayubay na, ngayon din tinatanggap kita, dadalhin kita sa aking paraiso. Maminamahal, hindi ka pa naghingalo, hindi pa tayo naghingalo. Mayroon pa tayong kalusugan, mayroon pa tayong kalakasan, mayroon pa tayong lugar, panahon, maminamahal, na humayo para itong ating mga kababayan, ating mga mahal sa buhay, mailapit natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kailan pa? Antayin pa ba natin na tutulog ang trompeta? Matutuwa ka bang ikaw lang ang maliligtas? Matutuwa ba tayo na tayo lang akyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan? Magagalak ka ba na ikaw lang ang puputungan ng buhay, ang mga loved ones mo, mga kaibigan mo, lahat ng nandiyan sa iyong kaliwat kanan, sa likuran at harapan, nangailangan ng kaligtasan, hindi mo bahaginan ng kanyang mga salita. Maminamahal, yan ang masidhing pangungusap sa ating lahat. Huwag tayong tutulog-tulog. Maiwanan tayo, maminamahal. Panahon na, oras na. Humayo na. Tumayo na ang mga anak ng Diyos. Pagdating natin sa judgment seat of Christ, tatanungin tayo, anak, ilan bang kaluluwa ang nadala mo sa aking paanan? Anak, ilan bang kaluluwang nabahaginan mo para magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Kung wala pa kahit isa, think it over and over again. Mag-isip tayo na mag-isip, maminamahal. Wala nang panahon. Napakaiksi na ng panahon. Hallelujah. Kailangan kumilos na ang mga anak ng Diyos. Kailangan kumilos na tayo. Kumilos na ang lahat. Hallelujah. Ipamahagi na ang kabutihan ng Diyos na ginawa mo o ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Huwag ka nang magdadalawang isip. Huwag ka nang mahiya. Amen.
Ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 8, last verse, ang sabi diyan, huwag mong ikahihiya ang mga pagpatutuo. Dahil sabi ni Pablo, ako man na kanyang alipin, hindi kinahihiya. Dahil iyan ang kapangyarihan ng Diyos para ang tao ay maligtas. Dahil hindi po basta-basta ang mga patutuong yan. Genuine na mga patutuo. Lahat ng mga patutuong mayroon tayo, genuine po yan ng mga patutuo. Hindi yan makukopya ng patutuo. Ang patutuo ko, walang makakakopya niyan. Ang patutuo mo, hindi ko makukopya. Hindi makukopya ng sino man. Dahil Diyos lamang ang may kagagawan ng mga patutuong yan. Walang makakakopya niyan. Purihin ang Panginoon! Awitan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! I used to take for granted your calling. I used to live with all my own I used to spend my time for nothing. Hallelujah, hallelujah. Your precious blood through the cross. And though I spent my life to a holy living, you never changed the love for me, oh Lord. You took my hands to follow you, my dearest Jesus, to live these worldly ways forevermore. I thank you, Lord, you keep my life to live in the highest calling. Lord, for the strength to fight the evil world. I thank you, Lord, who promised me you'll never change your calling. You will help me every time I stumble and fall. To restore me at once, assuring me the joy of my salvation. With you, Jesus, I will praise with the highest calling of my life. I thank you, Lord, for your love. Your calling. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We will fall. I wish to spend my time for nothing. I ignore your precious blood through the cross. And though I spend my life to holy living, you never change the love for me, oh Lord. You took my hands to follow you, my dearest Jesus, to leave these worldly days forevermore. Hallelujah, hallelujah. I thank you, Lord, you love to live in the highest calling. You, Lord, for the strength to fight the evil world. I thank you, Lord, you promised me you'll never change your calling. You will help me every time. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you so much for dear Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Assuring me the joy of my salvation. In you, Jesus, I will pray.
highest calling of my life. I thank you, Lord. Yes, oh God. Thank you so much, my Lord Jesus. Thank you, Lord God. Maraming salamat na pinapakabait. Pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. You told me you will never change your calling. You will help me every time if I stumble and fall, to restore me at once, assuring me the joy of my salvation. In you, Jesus, I can praise God with the highest calling of my life. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, we are His peculiar people, a choosing generation, a royal priesthood. Ang katawagan natin bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. Hinirang ka, tinawag ka, dinala ka dito sa buong katotohanan. Dahil may layunin ng Diyos. Ikaw ang kanyang mga patutuo. Ikaw ang kanyang kapangyarihan para maghayag ng kanyang mga salita sa nangailangan pa ng kaligtasan. Kailan pa tayo kikilos kung huli na ang lahat? Hallelujah. Kinatatakutang monkeypox na yan, andito na sa Pilipinas. Bago dumating yan dito sa Pilipinas, sinabi na ng propeta ng Diyos, sinabi na ng ating mahal na pastor, darating ang araw, magkaroon ng sakit sa balat, na ang buong mundo ay manginginig sa takot. Dinig na dinig ko yan, binanggit ng ating mahal na ebangelista. Grabe, maminamahal. Walang lunas. Imagine doon sa pinanggalingan sa Africa, isang strike lang, marami na namatay, mga 1,200 o 1,000 plus na mamatay. Walang lunas. Dito sa atin, mga heart attack, mga high blood, mga diabetes, lahat ang uri ng makaramdaman. Maring isa na dyan ang iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, na nangailangan ng iyong patutuo na dati-rati may sakit ka sa puso, may karamdaman kang cancer, may karamdaman kang leukemia, may karamdaman kang diabetes, pinagaling ng mahal na Panginoon, kaya ka makikilos para ipatutuo yan. Hallelujah! Ikaw ang inaantay ng mahal na Panginoon sa iyong kapitbahay dahil wala ng iba. Kaya napakapalad natin. Tayo talaga ay nandito sa buong katotohanan. Totoo ang lahat ng sinabi ng propeta ng Diyos. Itong mga huling araw, maminamahal na kakatakot. Maraming aayaw, maraming tatalikod, maraming manlamig, maraming malupaypay. Kung titingin ka sa panlalamig, malulupaypay, titingin ka sa mga problema, hindi mo maabot yung katawagan mo. Pero kung ikaw ay titingin sa ating mahal na Panginoon, ipatutuo mo yung ginawa niya sa iyong buhay. Habang nagpapatutuo ka, makita mo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. The highest calling. Ikaw ay tinawag dito sa ministeryong ito, pinangamataas na pagkatawag para magiging patutuo sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Kaya kinakailangan magpatutuo ka. Kinakailangan, maminamahal, humayo ka. Kinakailangan tayo, maminamahal, magbuka na ng ating mga bibig. Magbunga na tayo. Bungahin na natin yung ating mga mahal sa buhay na kailangan ng kaligtasan. Sa ating mga beloved visitors, ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, hindi po lahat ng gawain ay nasa katotohanan. Para sa inyong kaalaman, sa buong mundo, tumingin kayo sa records. Ang pinakaunang
gawain na totoong nagmamahal sa Diyos, pinakamalapit sa Diyos, nangangaral ng katotohanan, ang number 1 maminamahal ay ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Anuhin mo yung maraming miyembro. Anuhin mo yung marami kayo, pero wala namang katiyakan ang iyong kaligtasan. Alamin mo ang 4 na reglamento ng kaligtasan para ikay makasama, mapabilang sa totoong iglesia ng Diyos. May pananampalataya ka? Fine. Anong klaseng pananampalataya? Pananampalataya na 5 minutes lang, 10 minutes lang sa simbahan, okay na? Hindi totoong pananampalataya yan. Pananampalataya na may kasamang gawa. Kami po, overnight prayer, the whole Friday po ng gabi. Simula alas 9, natatapos kami alas 6 ng umaga ng Sabado, aming overnight prayer to gain faith para lang maka-profit kami ng pananampalataya. Madagdagan ang aming pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pagkikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, pagtitipon ng mga banal. Ngayon, sa Miyerkules, kailangan nandito ka. Kinakailangan ipagtrabaho natin para madagdagan ang ating pananampalataya. Dahil the more nawawala ka sa gawain, tuso ang dyablo, agawin ang iyong pananampalataya. Kaya kinakailangan pananampalataya na may gawa. Gawa na ikaw ay dumadalo na 3 times a week dito. Amen. At ang pangalawa po ay pagsisisi. Madaling magsisi. Kahit saan ka nagtaas ng kamay, nagsisi ka na. Pero hindi ang pagsisisi na yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Ang gusto naman ay makadiyos na pagsisisi. Tapos pusong pagsisisi. Yung talikuran mo na ang pagkakasala. Tumungo ka na sa buhay na tunay na Kristiyano. Tunay na lumalayo sa mga kasalanan. Yang pagsisisi na yan ay makadiyos na pagsisisi. Na iwanan mo na yung dati mong buhay. Harapin mo na yung iyong bagong buhay. Ikaw ay bago ng nilalang. Si Kristo na nasa iyong puso. At ang pangatlo, ibautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilubog ka sa tubig thoroughly. Iwan mo ang mga kasalanan mo sa tubig. Pag-ahon mo, ikay bago ng nilalang. Yan ay baptism in immersion in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Acts 2:38. Pag nandyan na yung tatlo, ang pang-apat yan, Diyos na ang gagawa. Importante yung pang-apat. Nakita ninyo kanina, habang kumakanta ang choir, diyan sa crowd, nakuha natin ng ating live webcast, narinig sila sa presensya ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maminamahal, kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan. Silyo, sinisilyuhan ka. Patunay na ikaw nga ay pag-aari na ng ating mahal na Panginoon Kristo. Kung wala kang 4 na yan, pumunta ka na dito sa Jesus Miracle Crusade. Dahil yung 4 na yan, nandito sa Jesus Miracle Crusade. Habang nakataas ang iyong kanang kamay, itaas ang iyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Kung mayroon tayong bisita dito, ating beloved visitors, pakilapitan mga choir members, itaas ang kanang kamay, sabihin ninyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan, naniniwala, nagtitiwala, sumampalataya sa iyong mga salita. Mahal na Panginoong Yesus, patawad po. Sa hapong ito, gusto kong magbago. Kaya tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, gawin po ang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Maging 10 ng aking mga mahal sa buhay. Pagpalain mo ako, tulungan mo ako magbago. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Opo, mahal na Panginoon, ang nagsitanggap sa iyo, kahabagan mo. Isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, o dearly beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Kahabagan mo mga kaluluwa, aming webcast viewers sa YouTube at Facebook. Aming kapatiran na narito tumatanggap sa iyo, kahabagan mo sila. Isulat ang kalimang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kaya silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maminamahal, ipatong iyong kanang kamay sa iyong mga ulo. Kanang kamay bilang point of contact. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan. Atin pong ipanalangin ang inyong mga pangailangan. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Magbitaw ka ng pananampalataya. Na ngayon, ang iyong mga problema, mga suliranin mo'y malulutas na sa pangalan ni Jesus. Walang imposible. Kung may cancer ka, banggitin mo anong klaseng cancer.
Kanser sa utak, kanser sa buto, kanser sa lalamunan, anong klaseng kanser sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, panlalamig, panlulupay-pay. Hallelujah, di mo kahirapan sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, patawarin mo kaming lahat. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta or the beloved evangelist, Pastor Will Distrad Almeida. Hinihiling namin, tugunin mo ang aming mga panalangin, aming mga pangailangan. I bind you, Satan, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, pagkabulag, pagkapipi, hallelujah, drug dependent, sa pangalan, bakla tumboy, sa pangalan ni Jesus, di mo ni pagkabulag, cast out, di mo kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, panlalamig, palulupay-pay, cast out, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus, I'm healed, we're healed right now, hallelujah, be blessed, be spiritually blessed, hallelujah, so the problems, my beloved brethren, Lord God, in Jesus' name, amen and amen. Thank you so much, Brother Jesus. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Iwagayway ang inyong mga kamay, maminamahal. Huwag maghihiya, huwag mahihiya. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory, glory to this Jesus. Tapos ating dalawang kamay, tumalon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, huwag magbibiro, huwag mag-alinlangan, tanggapin ang katugunan ng iyong panalangin. Kagalingan ng iyong karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. With worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord.